Receive the ark of the covenant of the Lord your God, and the priests of the Levites bearing it, then ye shall remove from your place and go after it. Yet there shall be a space between you and it, about 2,000 cubits by measure. Come not near unto it, that ye may know the way by which ye must go, for ye have not passed this way. And Joshua said unto the people, Sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. And Joshua spake unto the priests, saying, Take up the ark of the covenant, and pass over before the people. And they took up the ark of the covenant, and went before the people. And the Lord said unto Joshua, This day will I begin to magnify thee in the sight of all Israel, that they may know that, as I was with Moses, so I will be with thee.
Yun din. Amen. Once again, good morning po sa ating lahat. Naimbagmat lang tinigat tayo, Apo. Amen. So, yaman tayo, nadanon tayo manan iti aldaw ni Apo Dios. Saragsak tayo kadi amin itata. Amen. Good morning po sa ating pastor. Good morning po. At saka sa mahal po namin bisita, naimbag na bigat, as well sa ating members po sa church. And so, welcome po natin ang ating mga visitors. As we welcome you po, baka mabalin po, tumakda kayo saglit. Ma-recognize na kayo laing. Amen? As we call your name, tumakda kayo ang pagbibiit at itikasta, mai-familiarize po namin na ganito po. Amen? Dahil tayo napipintas kayo nagagawa po ang pro. Amen? Wala kayo matmati. Napipintas kayo nagagawa po ang pro. Amen? Kaya namin na kayo dyan, ladies. Amen? So meron po tayong first time visitor na tatlo po. Amen po. Una po dito sa ating list, si Ma'am Sophia Gasmen. Pakita niyo po. And then kay Sister Kyla Jane Kabutahe. Tapos kay Ma'am Chris May Joyce Kabutahe. Saan po kayo, ma'am? Taga-Bantay Abot po kayo? Ay, Pidigan. Sorry po, taga-Pidigan. Amen. So imagine, no? From Abra pa po, ay bumaba pa po sila dito. Ito lang ang worship kin ang Pilipinas. Amen? Kaya hamon po sa atin na taga-Narbacan. Amen. Meron din po tayo second time visitors. Dalawa po, si Ma'am Terma Kabutahe. Bakit kayo po? Amen. So sure, ma'am, taga-Pidigan din po kayo. Ay, tagay mga Tapos kay Ma'am Imelda Andalo po. Andalo. Tagapin din natin kayo, ma'am. Amen. So, salamat po. Meron din po tayong third time visitors. Tatlo po ito kay Ma'am Josie Andalio. Salamat po. Kay Ma'am Glenda Perlas. So, salamat po, ma'am. Saan po kayo ng Tangadan, from Abra din po. Marami po ka taga-Abra. Parang lahat ng na-recognize natin, parang sa left side lahat. Mamaya siguro meron din dito. Parang mas marami na yung mga babae. Occupyan na nila lahat, o konti na lang po dito. Amen. Tapos si Sir Gabriel Dignos. Amen. Salamat po, brother. Matapos lang po siya ng last Sunday. Nakita ko nga after lunch, Pastor, pagkabukas para din po ng pintuan po natin. Nagpa-practice na daw po siya. Amen? So, taga-dyan na po siya. Aruba tayo. Amen? Tapos, meron po tayong 10 all the time. Pasensya kayo na po, no? Dahil natin na iawag ito, iawag dito ng naman siguro na natin. Amen? So, andito po si Ma'am Sheria S. Adona. Ma'am Sheria po. Salamat po. Tapos kay Sister Erica Jessica Adona. Salamat po. And then Ria May Adona. Salamat po. Taga-saan kayo, mga adi? Taga-Lumog po kayo. Ikaw ba yun ni Brother Rumar? Hindi. Kalala. And so, tapos kay Nanay Remedios Miranez. Amen. Salamat po. Tapos, all the time, si Ading Cheska Martinez. Ayan, so, tapos, yung mga balugbog siblings, si Lara Aisha. Tapos, si Lara. Kay Lauren Faye. Amen. Clarian Joyce. Amen. For sure, itong dalawa na ito, lalaki naman na. Ito, babae na po lahat eh. Si Ishan dyan. Ishan, amen. So, Brother Ishan. Tapos si Asen. Tama. Asen po siya. Tapos si Jishan. So, salamat po sa ating mga bisita. Kapela ko mata, itan tayo dahil nasaya at nasa Bishop in Amen. So, welcome po natin since ito po yung unang araw at unang linggo
ng buwan ng June. Marami po tayong birthday celebrants po dito. Welcome po natin po sila. First, ngayong araw, pag-birthday. Ayan ang ano. Si Brother Robert Achofilo. Doon po si Brother. Salapakan po natin. Kaya po tayong uwi mamaya. Hindi handa na masarap na kakainin. Amen. So next, June 5, si Sister Gladys. Next, June 7, si Sister Bernadette. Ayan, yung asawa po ng preacher po natin sa Living Rock Bible Baptist Church sa Tignan po yan. Amen. Next, June 10, sigurado din po ito, Sister Nora. Asawa po ng asya po natin doon. Iba po naka-block po sa kanan. Next po, si Zekang, June 14, nasa junior church po sila. Well, next, Sister RV, June 15. Amen. Blessing po, nakanarigis na po si Baby Araya, kaya nakauwi na po sila. Amen. Next, si Sister J.Ann, ayan, June 20, makin na po sila. Amen. June 20. Next, Sister Jaylin, June 26. Kaya Alan, saga-saga na mo. Amen. So next po, Brother James, June 26. Anak po na nating pastor. Amen. At namiling na po ba kayo sa tribe ninyo? Yung sa tribe po namin sa Laptop. Hinitingnan ko, tungtunga kayo, sunod daw tayo, sunod tayo. So Frank, June 26 po, birthday po ng anak po ng ating pastor, si Brother Rogers. Yung nagkandak po kanina niya. Amen. Next, si Maya, June 26. Harapan. Amen. Next, Brother Hero, June 28. Next, si Brother Dennis, guwapo-guwapo. Yung nakatayo po sa board po natin, 28. Nako-birthday pala pastor, ilang taon ka na, 138. Alam po, Brother Dennis po yan, nag-greet nga kamsat tayo. Amen. So yan lamang po yung mga may birthday sa buwan ng June. Sa ating mga bisita, baka birthday kita, dawis kayo lang, kaya hindi kayo ikararaga. Kaya ikaan pa yun. So I ask everyone to please stand up, shake hands po tayo, kanta po tayo ng isa, Brother please come. Kapsan, tayo habang kinin yung ating kapsan. All the persons are ready, say, I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the
take outside. To our offering. Good morning once again. Salamat na today, June 1, is the first Sunday of the month. Bless niya ako nga natay mo na ito balay niya. Amen? Okay, so sa amin po mga buting bisita, nakita ka-patekit na ito be first time, second time, and all the time na visitors tayo. So sa ating bigayan ay hindi po kayo obligado So hindi po namin kayo invite para maging part sa bigayan. No, just in case, kapareho namin kayo na naniniwala sa prinsipyo ng pagbibigay that it is more blessed to give than is to receive. Ay hindi po namin kayo pipigilan na magbigay sa Panginoon ngayong umaga. At kung nais niyo po ay may mag-a-assist po sa inyo, may mga ushers po tayo. May isa po dito, meron dito sa likod, meron din po isa dito. So you can ask their assistance, bibigyan po nila kayo ng visitors envelope para po sa inyong offering. Naka-designate po yan para sa mga bisita sa simbahan. Sa aming mga members po ay may kanya-kanya po kami envelope at may kanya-kanya po kami members identification numbers. So again, sabi po ng Bible sa Malachi chapter 3, ito po ay paalala lamang po ito dahil kung kayo po ay members ng church na ito
ay alam nyo na po ang prinsipyo ng pagsasauli. Amen? Malakay 3:10, bringing all the tithes into the storehouse. Mamayang hapon, mas bibigyan natin ng emphasis po yan dahil ang ating emphasis sa buwan ng June ay may kinalaman po sa salitang honor. Kaya kanina kinanta na po ng choir nang sinabi ng awit, I will honor God. So naniniwala ko na yung mga umawit na yon, sila ang unang magpapakita nun kung paano parangalan ng Panginoon. Not just by way of singing, but also by way of living and action. So, pararangalan natin ng Panginoon sa buwan ng June na ito. So, yan ang focus natin. Ang sabi dito, isauli natin yan sa Panginoon dahil yan ay sa Kanya. At kung sakali, no, agwa-dwa kayo, God said, prove me now. Subukan na o naniapo you the windows of heaven and pour you out on blessing. That's why, ang tawag natin dito is the plenty of blessing. Isuki pag group yan na nakabsat. No? So, we will return what belongs to God. Yung 10% para yan sa Kanya. Diba? Sauli natin yan sa Panginoon. And in return, ang gagawin ng Panginoon, buksan niya yung langit. Hindi literal. Subalit yung biyaya ay magiging open sa bawat isa na tapat na nagsasauli sa Kanya na ikaw. So, yun ang sabi po sa Malakay 3:10. And then verse number 11, ang sabi naman po doon ay God will rebuke the devourer for your sake. Sisirain o wawasakin ng Panginoon, sasawayin niya yung mga sumisira sa iyong kabuhayan. At sabi dyan, and he shall not destroy the fruits of your ground. Kayo po ba narito na ako seryoso na talaga? Gising na ho ba kayo? Tapigin nyo ngayon matagod. Alam nyo, pag tayo sa pinag-usapan, ganyan ang reaction ng mga tao. Okay na ho kayo? Lumagto na DJ Darayon, kakamsat. Okay na, nakaringan. Oo, kasi baka tagtagain yung kayo peraan. Oo, ada kayo simbahan, okay? And we are about, not just about, we are already worshiping the Lord. Tama po ba? Oo, yung iba talagang nakatunganga lang sila. Yan naman si Pastor. Oo, okay, magkala, trabaho ko itong magpaalala. At the end, kayo rin naman ang pagpapalain ng Panginoon. Kayo din naman ang mag-enjoy po dito. So, tingnan yung protection na ng Panginoon, ng inyong pabuhayan. Tulad yan, malapit na yung panahon ng taniman, di ba? Rugi kakabsat sa mga ugyan yung mga faithful kiniapo when it comes to returning your tithes and offering. And then verse number 12, sa verse 11 na tawag natin yan, the blessings of God's protection. And then verse number 12, the blessings of God's praise and all nations shall call you blessed. Lahat ng bansa'y tatawagin kayo pinagpala. So by doing that, we will honor the Lord with His substance. Yung mga possession, mga material, yaman na pinahiram lamang ng Diyos sa atin. So isasauli lang natin sa Kanya, ikasampung bahagi lamang. Hindi po yung kabuuan ang isasauli, kung hindi ikasampung bahagi. Okay, so tayo po'y mananalangin as we return and give our tithes and offering this morning. So tayo mo na together with Brother Alan, please grace us in the word of prayer. And God bless you as you return and give your offering today. Let's pray. Amang minalang ito, Lord, amang kiyang kami iti tatangal daw, ngayon pa mga kami tata. Thank you mga iti iti yung Lord God, yung gusto ko tama, iti blessing. Ipahal mo iti makalawas ka kami. Lord, maybe ko iti sugyaman, iti kapoy tata, just dating offering Lord, na iti hawangan iti balay bimungan, and aming misteryo Lord God. I-bless mo amin, nga matag, sa gusto mo nagitihaan. I-bless mo Lord God, ang tiyasan, mas mahal mo, at makaitod ng tumitin. At manarabi ka na kami, nga nagtimalpas. Magdawat kami, di pa makawan namin nga nagtatasun, nga nagtatasun. Amin na gito, ikaw dawat kami, tinasamin na natin ng Jesus. I
Salamat sa mensahe ng awit, yung last part, sabi, you abide in me. Ang Panginoon po yun, nanatili po siya sa atin. Amen? Marami na ako nag-iwan, mga kapatid. Pero salamat, ang Diyos hindi tayo iniiwan. Amen? So yan po yung mensahe ng awit, kaya makakaasa po tayo na pwede tayong lumapit sa Lord. Araw-araw, from time to time, hindi po tayo mababayaan ng ating Panginoon Diyos. Okay, so, let me just remind everyone sa ating upcoming Kids Convention 11 this coming
June 14. So far, ang pumasok ko na commitment last Sunday until last Wednesday is 23,550 as of today. So marami pa po mga hindi siguro nagulog ng commitment card para sa Kids Convention. And let me know kung sino po yung mga members natin na hindi po kayo nabigyan ng Kids Convention commitment card. Let me see your hands. May mga ushers po magbibigay sa inyo. Ayan po. Nakitaas lang po yung kamay para makita po kayo ni Brother Dennis. Ayan. Sige po. Kung sa mga late na po ay may extra 10% na po yan. Ayan. Sige po. Dito sa right side, sino pa po ang wala dito mga members ng Kids Convention commitment card? Sa likod meron. Ayan. So, nakita ko na si Miraya. No? Palakpakan natin. Welcome natin for the first time. Ayan. Maraming salamat. Salamat sa nag-pray for almost how many weeks, Sister J.Ann? Almost 2 months? Almost. So, salamat sa Panginoon, sa lahat na nag-pray, at nakalabas na rin po ng hospital beds. Sino pa po? Mga members, wala pa kayong Kids Convention commitment card. Okay, sino po yung mga members na meron na kayong Kids Convention commitment card, pero hindi nyo pa po nahulog mula ngayon? Let me see your hands. Marami pa pala. Anong plano po ninyo mga kapatid? Huwag nyo na ako patagalin sa mga bulsa nyo, ha? Sige po, mamaya, sulatan nyo na. Tingnan yun. At least, we need 40,000 para po sa ating Kids Convention. As I said, hindi po ito gastos. Ang tawag natin dito ay ano, members? Investment. Lalo na po sa buhay ng mga kabataan. They are our future leaders in our church. Maybe hadlangan dito yung simbahan, maybe future leaders in the community. Basta hubugin lang natin sila ng tama. Isang way ay meron tayong mga programs po dito sa simbahan. Alam niyo ba na yung mga programa natin dito, ina-adapt po yan ng DSWD dito. So they'll keep asking on me, ano yung programa nyo sa church, Pastor? Ano yung programa nyo sa simbahan? So kaya blessing po na ang simbahan ay in partnership with our government, lalo-lalo pa sa ating upcoming mayor na she's a Christian. So kaya I think kapag may mga nilabi kami ng program sa office of the mayor, I think this time, pagbibigyan siguro. Dahil nga, Christian, ang dami na po namin nilabi na program last year, pero natabunan, hindi napansin. Maybe this year, or the next coming 3 years, as we serve, not just our church, but our community, siguro yung mga programs natin ay mapapansin na po kahit paano para po sa welfare po ng lahat ng mga tao, lalo na sa mga kabataan, dahil sa panahon ngayon, ang hirap magpalaki ng kabataan, no? Dahil nga sa mga pangyayari sa mundo, nagpo-progress din yung mundo, so tayo mga magulang, nahihirapan tayong palaki ng ating mga anak dahil ang dami nating kalaban. Pero salamat, meron tayong salita ng Diyos. Amen? Pangalawa, meron tayong church family, kung saan kapag dito lumaki sila, tinubog natin sila, so katulungan natin ang church sa paglaki ng ating mga anak na meron silang kaayusan sa buhay. Lalo, no, awatin na ni Apo Diyos, itibiyag na nakas ng buhay, mangi salamat tatay. So hindi, pag-pray tayo kakabsat na ang mga anak natin ay tatanggapin nila ang Panginoon. Okay, so sana mamaya yung 23 ay magiging 40 na yan, ha? Pwede ba yung gawin, members? O, kaya yung iba, pwede nyo pa dagdagan pa yung inyong commitments para sa ating mga anak. Hindi naman po tayo makikinabang dyan, yung mga bata naman na makikinabang. Malalaki sila na nararamdaman nila na ang church, kung saan sila kabilang, ay may programa para sa kanila. Ganda ba yun, mga kapatid? Amen. So, blessing niya. Mamaya, meron po tayong baptism right after the service in the afternoon. Si Sister, where's Sister Alana? Aday siya na? Ayan, so ready na po siya for baptism this afternoon. Nakausap na po siya last Wednesday night. So, mamaya, right after the service in the afternoon, ay meron yata tayong general training, tama? Kasi last winning tayo last Sunday. General training, pero huwag kayong tatakas, ha? General training muna kayo pag-bit, trabahuin nyo pa lang dyan posteo, tapos mabalik kayong witness, dili baptism tayo madandama. Right after the service in the afternoon. Okay, so yan ang mga isa sa ipapadalangin natin. Also yung ating Father's Sunday is coming June 29.
So last Sunday of the month, in-adjust natin dahil yung ating mga programs dito sa church ay talagang sumasagana po ang gawain natin dito sa simbahan. So that would be hosted by our Blooming Ladies and our Queen Limon. And then by July, yung ating youth rally is to be hosted by the Ironmen and the Blooming Ladies as well. So pag-pray din po natin na itong mga kabataan natin ay maalagaan natin sila, no? Hanggang sa sila ay maglakihan. Kaya in-encourage ko po yung mga young people sa appearance na hindi kayo umaten ng prayer meeting. Ang ganda po ng topic natin kapag Wednesday. So last Wednesday, sinimulan po yung topic na home improvement. Kaya maganda, kung kayo po ay hindi naman talaga sobrang busy ng Wednesday, may kayo kakabsat, maki-prayer meeting, amen? Kasi di tayo mo lang dito ay simbahan tayo. So paglabas nyo sa work, or nabanlog kayo kasi, ano na nakapanunutan na nabanlog kayo, may kayo natin di simbahan. Okay, so home improvement, magandang topic, nakatulong to sa mga kabataan. Tuturuan natin yung mga bata paano sumunod sa magulang. Diba? Kasi dito naman sa simbahan natin, sa pagkakaalam ko naman, yung mga kabataan naman dito masusunurin na. Ano lang, dadagdagan na lang natin yung kanilang pagiging masunurin. Ayan, mababait yung mga young people dito, naniniwala ako. Naniniwala ko ba kayo? Hindi lang ako sure. Pero naniniwala naman ako na talaga naman mababait yung mga young people natin dito sa church. So kaya encourage every member, especially kung member ka ng church, please come on our prayer meeting, midweek service. Ganda, home improvement. For almost 2.5 years, ako po ay natuturo about building better homes. Not because better na kami, kundi dahil gusto ko maging better yung ating pamilya. Kaya ako umaten. Okay, so please do include that in your schedule. Sa mga estudyante, wala pa naman kayong pasok. Kapag pag-prayer meeting, nandito kayo. Amen ba? O pag-fiesta nga, nandun kayo. Pag kayo, graduated dyan. Di ba? O mo lang imaalay, ako lang masusuno yun ay kakamsa. Di ba? Pero pag pumunta ka sa prayer meeting, marami kayong matututunan. May magpe-pray sa inyo. O, di ba? Sabi nyo, pag-pray nyo na lang kami, tapos wala kayo sa prayer meeting. Parang unfair naman yun. Di ba? So kapag pinagpe-pray ka ng iba, ipag-pray mo rin yung iba. Para fair. Para patas, di po ba? Tama po ba yun? Kapag may nagpe-pray sa'yo na iba, mag-pray ka din sa iba para masunod na. Okay, so parang duda ko, maraming pupunta sa Wednesday kayo. Parang ganito rin karami sa Wednesday. Kasi mga members, magbabalikan talaga yan sila. Kahit gano'n sila kapagod, kabisi, ay walang busy sa taong si Lord ang priority. Amen? Totoo po yan. Isama po natin yan sa ating mga ipapanalangin sa Panginoon. Okay? And then, right after lunch, sa divided session po natin, ay pagsasamahin namin ni Ma'am ang young people men and young people women. Para last Sunday, pinagsama namin yung Ironmen sa Blooming Ladies. So mamaya naman, right after lunch, lahat naman ng mga young people, lalaki sa kababae, ay join tayo mamaya. Okay, so siguro doon na tayo sa taas naman para magkapi-kapi tayo. Okay? Sige, there is a first time na humabol po. Let's welcome si, tama ba? Medelio Baluyan. Okay, right? Medelio, pakita yung please para mag-welcome ka. Salamat, Medelio. Thanks for coming. Makakaupo ka na. Maraming salamat po sa ating mga first time, second time, as well as ating all the time visitors. Remind ko lang po kayo sa ating first fruits commitment na pumasok po as of today is 1,039,502. So, may mga hindi pa po bang members na hindi pa nagpasok ng commitment nila for first fruits. Nag-raise na po tayo last time para po sa ating pump na yung i-raise natin dito na amount, ibabawas po dito sa inyong first fruits o commitment. Sa mga Ironmen lang po ay naka-raise po kami ng 47,000. And then Wednesday, magkami na idagdag, Sister Jessica? 25. So all in all, that is 65,000 para sa ating additional pump. Kasi yung pump natin maliit. Pag marami tayong okasyon, just like today, talagang ang marigatan nga ka na yung nagtaray, dito yung pump tayo. So isa yan sa mga pinag-pray natin. Okay, so yung susobra doon,
gagamitin natin na siguro magpapalitada na tayo unti-unti sa paligid. Magagandahin na natin unti-unti yung ating church. At kung gusto nyo maagang ipasok yung first fruits nyo, gamitin natin para ma-improve yung ating church auditorium. Magagandahin natin siya para at least pag nag-picture kayo, pwede na pang-profile. Diba? Okay, so we are live on YouTube right now for the first time. Naka-live po tayo sa YouTube today. So lahat po ng members, mag-subscribe na po kayo sa YouTube sa ating Pilgrim Bible Baptist Church. Okay, so maraming salamat. May nakaligtaan pa po ba ako na announcement? Nawanan? Okay, so nawanan ka, agala tayo first tayo, bari operation tayo while the instrumentalists are playing their song. Kukuha tayo ng ating bari operation today. Sa mga nag-birthday po, happy birthday. Ilan lalo na yung nag-birthday yun. Sige po, God bless you as you give this word. makna tayo man kakabsat. Nawa tayo tinutulog ng Biblia kakabsat. Ask po natin ating Bible, sabay-sabay po tayo. There you go, this is my Bible. I am what it says I am. I can do what it says I can do. Today I will be taught the Word of God. I boldly confess my mind is alert.
My heart is receptive. I will never be the same in Jesus' name. Let's go to the book of Malachi, chapter number 1. As we begin our month of message about honor in the book of Malachi, chapter 1, last book of the Old Testament, hindi kayo mahihirapan na hanapin. Yun yan sa pinakagitna. Okay, so bago mag-book of Matthew, sa New Testament, yung last book of the Old is the book of Malachi, chapter number 1, verse number 6. We will study the whole book of the Malachi. So we have 4 chapters. So babasahin natin lang ang Bible, one by one, at kukuha tayo ng mensahe mula sa salita ng Panginoon. Malachi chapter 6 o chapter 1 verse number 6. Nada kayong si Amen? Amen. Nada kayong nakapsat? Okay, sige, ako lang ang pababasa. Ito rin ang unahin ko, mamaya na to. Ito po yung mensahe natin ngayon. Okay, so, where is my honor? Ang Diyos po ang nagsabi niyan. Hinahanap niya sa mga tao niya, nasaan naman yung akin? Diba? Kasi yung iba, pinarangalan nyo na. Yung iba, ni-recognize nyo na. Yung iba, napansin nyo na. Sabi naman ng Panginoon, ako naman, paano? Tama ba ba? Kaya nga itong araw na to, ito ay araw para sa Diyos. Tama po ba? Tapos bukas, aldaw yung manan. Trabaho. Okay, so iba prepare at sagana para ipasukan. Maybe enroll, o I don't know. Pero yung Sunday, that day belongs to God. Oo, sa Diyos talaga yan. Dapat wag mo yung kukuhain sa Kanya. Kaya naghahanap siya, sabi ng Panginoon, saan naman yung sa akin? Yung sa inyo, meron na. Yung sa iba, meron na. Pero yung sa akin, wala. Yan ang sabi ng Panginoon, ha? Kaya yan ang ginamit nating title today. Where is my honor? You may not take your seat. Before we start this message, I just give the contextual background. Tatlo maakuan tayong kakabsat. Dating na libro ni Malachi. Okay, so ready na po ba? Tanungin mo na yung katabi mo kung ready na siyang makinig. Ready na po ba ang lahat? Kasi parang hindi po kayo ready today. Inakabahan ba kayo? Ano kayo mensaheng dadali ni Pastor ngayon? Kaya magkala, hindi ko mensahe ito. Ito ay mensahe ng Panginoon para sa bawat isa sa inyo. Makinig lang po kayo. Hindi ko ito matatapos ngayon, kaya isi-series ko po ito. Siguro until second Sunday, kung hindi kakayanin, until third Sunday. Anyway, we have 5 Sundays sa buwan na ito. Tama ba ako? We have 5 Sundays, starting today, June 1, until 29. Okay, so sa 29, since that is Father's Day, so ang mensahe may kinalaman, paano parangalan ng mga tatay? Doon na sa dulo, sa highlight po ng ating emphasis on honor. Kaninang umaga, sinimulan na po ni Kuya Jundel yung pagtuturo about honor. Tama ba? Nakinig ba kayo kanina? Amen! Oo, nakinig sila kanina. Amen? So, at least may natutunan na kayo, may background na kayo pagdating sa pagbibigay parangal. Honor. Okay? Di ba gusto natin yan kapag tayo ay nasa eskwela? May honor tayo? O yung sinasabitan ka, nung high school ako, may honor din ako eh. Sino may honor sa inyo nung high school kayo nag-graduate?
Yung honor ko no high school, kasi mula first year hanggang fourth year, the same school. So ano yung honor ko? Alam na, di ba? Yan lang talaga ang award ko since then until now. No? So anyway, hindi naman siya ibig sabihin hindi mahalaga, but less necessary compared to what God wants us to be someday. No, walang masama na may honor kayo, pero huwag naman sana natin kalimutan yung honor na para sa Panginoon. Tama ko ba? Okay, sige, simulan na natin ha. The final book of the Old Testament, ito po yun, yung binasa natin, the book of Malachi, uling libro sa Old Testament, wherein Malachi is the writer himself. So ni Malachi din po ang sumulat sa lingwahe ng Hebrew. Yung pangalan ni Malachi comes from a word meaning messenger of Yahweh. Kaya kung gusto nyo alamin kung ano ang ibig sabihin ng pangalan ni Malachi, ibig sabihin mensahero ni Yahweh. Actually, sa Bible, wala talagang vowels yung Yahweh. Okay, so W-H Y-H-W-H. Walang A sa I. Ngayon, sa ating alpabeto kasi, ang hirap mag-pronounce ng salita na awaliti vowels na. Hindi vowels kayo. Yung A, E, I. Tama ba, teachers? Correct me if I'm wrong. Tama yung ba yung vowels natin? A, E, I, O, U. So, narigat nag-pronounce, iti may isang word na awaliti vowels na. Okay, kaya isa sa pinaka-simplest way to pronounce is para humihinga ka. Ayan, ganun na kasimple. Kaya parang dinuktungan ng A sa kanilagyan ng E. Okay, so kaya bawat hinga mo, maalala mo Diyos. Tama ba? Just simply that. Kada humihinga ka, maalala mo Diyos. Tama po ba? Na yung hininga mo ngayon, nanggaling sa Diyos. Yung hinihinga mo ngayon, ipabulod ni Apo Diyos. No, may sangal daw, alaan na mong nakakabsat. So, ang ingana, palpabuludan tayo pailaan ni Apo Diyos, iangas, at dapat, let us seize the moment. Tama ko ba? Samantalahin natin yung pagkakataon na pinapahiraman pa tayo ng Diyos ng hininga, at time will come, alaan mo lang ni Apo Diyos. Na putulin ng Panginoon isang araw, yung hininga na yan. So, si Malachi ay mensahe ni Yahweh. Mensahero siya ng Panginoon na kung saan ang mensahe niya points to Malachi's role as a prophet of the Lord, delivering God's message to God's people. So God's message to God's people. That's why in Malachi, particularly, ang mensahe dito ay para sa mga tao ng Diyos. Now, let me ask you, kung ikaw ay tao ng Diyos ngayong umaga, meaning to say, inawat mo ni Apo, itibiyag mo. Tama po ba? Meaning to say, naisalakan ka. Meaning to say, may sangal daw, sigurado ka, langit ka. Tama ba? Believer ka kini Apo Diyos. In short, tao na ka ni Apo Diyos. Kasi hindi lahat tao ng Diyos eh. Tama mo ba? Paiso kakabsat na lahat tayo, ginawa tayo ng Diyos. God created us all. Tama po ba? Okay, lahat tayo ginawa ng Diyos, pero hindi tayo lahat tao ng Diyos. Hindi tayo lahat anak ng Diyos. Ang anak lamang ng Diyos, yung sumampalataya kay Kristo. John chapter 1, verse number 12. Kung ikaw ay hindi pa sumampalataya, tumanggap kay Kristo, John chapter 8, verse 44. Kung saan ikaw, ang ama mo, ang sabi ng Bible, diablo. Masakit man pero yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya alam mo, napakaganda na sa isang simbahan, itinuturo talaga yung tama. Bakit, Pastor? Para hindi nasasayang yung bino nyo. Di ba? Hindi nasasayang yung punta nyo. Kasi kung puro punta nyo rito every Sunday sa Wednesday, nagbibiruan lang tayo, sayang yung punta nyo dito. No? Wala kayong matutunan totoo at tama. Kaya might as well, bilang tao ng Diyos, as may sa mga dipin ni Apo, ituturo na namin kung ano yung tama. Masakit man o hindi. Tama po ba? Anyway, the Bible says, ang salita ng Diyos is quick and powerful, sharper than any two-edged sword. Whether you like it or yes, kapag ang salita ng Diyos may kasama,
talaga masagit kayo karagsa. Amen? Makarit kayo, ma-challenge kayo, at ang pinakamaganda ito, pwede tayo magbago. Yan ang isa sa pinakamaganda. Kaya nga, kung may mga tao kayo na pinagpe-pray nyo na sana mabago, hindi lang basta-basta mababago ng panalangin yan. Dalhin mo sa simbahan para makapakinig ng salita ng Diyos. Tama? Imbitahan mo sa isang Bible study. Pag yan ay nakapakinig ng salita ng Diyos, ang panalangin mo sa sagutin ng Panginoon. Tama mo ba? Hindi lang basta-basta prayer yun. May action niya eh. Ba? Faith without works is what? O kung pinagpe-pray mo na sana maligtas siya, wala ka namang ginagawa, hindi siya maliligtas. Tama ho ba? Na kung pinagpe-pray mo na sana makilala niya ang Diyos, dalhin mo siya sa Diyos. Ganun kasimple. Kasi minsan, sa sobrang tamad natin, inasa na lang natin sa panalangin. Anyway, gusto, nag-pray na mo. 10 years na ako nagpe-pray. Ilang beses mo siyang in-invite sa church. Kasama ba yun, Pastor? Kasama yun. Kasi wala kang ginagawa. Faith without works, dead. Dead ball. Diba? So kaya kung may pinagpe-pray kang magbago, kung anong paraan, is either dalhin mo siya sa church, o sharean mo siya ng Word of God, o kung hindi mo kayang mag-share, isama mo siya doon sa alam mo na may Bible study. Sa atin sa simbahan, mula Lunes hanggang Sabado, may Bible studies tayo dito. Amen. Kung saan siya malapit, doon mo siya i-turn over. Kung saan barangay siya malapit, doon mo siya i-turn over. Pastor, kung sakaling malayo siya at walang Bible study sa kanila, pumunta tayo, Bible study natin sila. Buksan natin para makapag-Bible study tayo at makapakinig sila ng salita ng Panginoon Diyos. Okay? Clear po ba mga kapatid? So naiintindihan nyo na kung sino si Malakay. At least kahit pa paano, meron tayong alam patungkol kay Malakay. Si Malakay pala isang propeta. Ang pangalan niya ibig sabihin ay mensahero ni Yahweh. At ang mensahe niya ay directed to God's people. So kung anak ka ng Diyos ngayon, para sa iyo ang mensahe na to. Okay? Para sa atin ang mensahe na to. Now listen, Malakay is the prophet in the days of Nehemiah. Makaka-relate kayo kasi pag pinag-usapan Nehemiah, yung sitwasyon, tayo mga members dito halos memoryado na natin eh. Yung buhay ni Nehemiah, ni Ezra, ni Zerubbabel, na kung saan sinabihan sila na, "Hoy, pwede na kayong bumalik sa bansa nyo. Kaya lang sira-sira, ayusin nyo." O, di ba? Naalala niyo yun? Yung ating long series about priorities. Di ba? Iwanan nila yung bansa nila kasi sinakop sila ni Nebuchadnezzar hanggang namatay si Nebuchadnezzar, si Darius, hanggang kay Cyrus. Imagine, papasa-pasa mula Babylon Empire, nahulog sila sa Medo-Persian Empire. So hanggang handun pa rin sila ang tagal. Hanggang isang araw, kinalabit ng Diyos si Cyrus, sabi niya, "Pauwiin mo na yung mga anak ko. Pauwiin mo na yung mga tao ko." Iba yung kasabihan, there's no place like home. Naniniwala mo ba kayo doon? Yes. Di ba nakakatulog tayo sa ibang lugar? Maganda, paiso, air condition, napintas, pero hanapin mo pa rin yung kwarto mo. Nakatulog ka sa hotel, ang bangon ng kumot, hahanapin mo pa rin yung kumot mo na hindi mo pa nilalaban ng 2 buwan. Di ba? Hindi ka makatulog hanggat di mo naaamoy yung kumot mo na hindi mo nalaban ng 2 buwan. Kaya pag pinagpag mo siya, kasama na pumapagpag mo yung ipis sa yung mga butiki. Kasi 2 buwan mo na hindi nilalaban yung kumot mo. Hinahanap-hanap mo yung amoy. Ano ibig sabihin ng Pastor? There's no place like home. Kahit papag, kahit yung tulugan mo, karton lang, masarap pa rin tulog mo pag nasa bahay ka, di ba? Kaya sabi ng Panginoon Cyrus, "Pauwiin mo na yung mga anak ko." Sabi ni Cyrus, buti na lang obedient yung hari. Kahit paganong hari siya, obedient siya. Tama? So anong nangyari? Nagkaroon siya ng proclamation. O sino sa inyo rito, mga tao kayo ng Panginoon? Pwede na kayo umuwi. Good news, bad news. Good news, pinauuwi na eh. Diba? Pero hindi good news sa 12 tribo. Good news lang sa 2 tribes. Kasi yung 10, sabi nila, "Ganda na ng bahay namin dito, iwanan namin. Ganda na ng trabaho namin dito, iwanan namin. May mga barkada na yung mga anak namin dito, ialis pa kami dito. Okay na kami dito sa Babylon." Pero hindi sila taga doon. Kailangan silang bumalik sa kanilang bansa at
itayo ang templo at ang kanilang sariling lugar muli na sinira ng kaaway. Buti may dalawang tribes. Anong tribes yun? Naalala nyo? Benjamin and Judah. Sa pangunguna ni Zerubbabel, bumalik sila. Sinimulan nila ang pundasyon, nagbukay sila, inayos nila yung mga bato, nilinis nila yan, pero later on, nabanugdan. Later on, naumadan. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil sa kulang sila sa manpower. Hindi dahil sa kulang sila sa resources because God is our provider. Amen po ba? Ang problema nila, lost spiritual priorities. Bumalik sila na lost ang spiritual priorities nila. Ay so kakapsat, nagsubli dyan duwa nga tribe, pero yung puso nila nandun pa rin sa Persia. Nakuha niyo po? Parang ganito, marami sa inyo nasa simbahan, pero yung puso nyo nasa labahan. Tama ba ako? Did I say it right? Marami sa inyo ngayon nasa simbahan, pero ang puso nyo nasa mga alaga niyong kambing at saka baka. Nakabog ko eh, sayang. Sabi ko ako naiinayangan kayo, natatakot kayo, dalhin nyo dito. Kaya lang pag dinala nyo na dito, diretso yan sa kitchen. Sinanglagay na hausa. Tama po ba? Marami sa inyo nasa simbahan, pero ang puso nyo nasa galaan. Nasa simbahan, ang puso nyo nasa SM naman. Sapay ko mada, SM Narbahan. Alam mo, S-mall. S-mall. Dami naglabasa sa social media. SM Sinait, SM Bigan. Ganyan talaga ang buhay eh. Pag-inggit, pikit. Hindi naman tayo na-inggit. Ilocos na, still Ilocos. Malapit lang naman yan, sa oras kalahati. Sa oras kalahati, kapag biyaheng langit. Sa oras kalahati. 3 oras, kapag biyaheng cute lang naman. Tama po ba? Marami sa inyo nasa simbahan kayo, pero ang isipan nyo nasa negosyo. Tama po ba? Marami sa inyo nakaupo kayo nasa simbahan, ang isipan nyo, paano kaya ako makakakuha ng mga customer? Paiso, nasa simbahan kayo, pero ang isipan nyo at ang puso nyo, wala. Just like the tribe of Judah and the tribe of Benjamin, paiso nagsubli na, pero yung puso nila nasa Persia. Buti pa 10 anes sila. Nag-stay na. Ako po. Pagkatapos si Zerubbabel, pumunta si Ezra para tumulong. Nakuha niyo po, bago tayo makarating kay Nehemiah. Aba naman ng mensahe na paso. Introduction pa lang po ito, di pa ako nag-preach. Honor, pag-usapan natin. 4 na chapters po ito, pag-usapan natin. Buong libro ng Malakay. Kaya pag nabasa natin ito, pwede nyo nang i-shade. Tama ba? Ayun na, pag nabasa na natin lahat ng Malakay chapter 4, buong chapter, pwede nyo nang i-shade yan. Sumunod si Ezra. Si Ezra, isang priest. Tumulong din siya para ang templo at ang bayan ng Diyos ay maiayos. Now, to make that long story short, hindi rin natapos. Nagsimula, pero hindi natuloy. May mga ganun minsan eh. Yung nagsimula ka, pero hindi mo tinuloy. May mga ganitong members eh. Nagsimula ka ng pumunta ng hapon, hindi mo tinuloy. Sayang. Diba? Sinimula mo nang magsimba ka ng hapon, mula umaga, sabi mo, punta nga kaya ako ng hapon. Kaso, hindi mo tinuloy-tuloy. Nakatin ka lang ng 1 beses, sinubukan mo lang, niya kinuha na dyan, pamagusto. Ayaw ng Diyos yun. Anong gusto mo? Yung blessing mo, pamagusto. Sabi ng Diyos, bigyan ko kayo ng blessing ko, 1 beses lang sa 1 taon. Gusto nyo kaya yun? Would you like that, mga kapatid? Tama ba? Marami sa inyo, nagsimula na kayo, hindi nyo lang tinuloy. Kaya i-challenge ko rin yung mga bisita, kahit bisita. Sinimulan nyo na rin magsimba, tuloy-tuloy nyo na. Amen po ba? Tuloy-tuloy nyo na. Sama, pati mga bisita, yun ang hamon ko. Pag ito nahamon at kayo mga membro di nahamon, ewan ko na lang sa inyo. Tama ba? Sinimulan nyo na maghapon, tuloy-tuloy nyo na. Ito pa, meron sa inyo, sinimulan nyo na mula umaga hanggang hapon, tapos bumalik kayo sa prayer meeting. Tama ba? Kaso di nyo tinuloy. 1 beses lang, nung may pangangailangan ka, saka ka nag-pray. Nung wala ka ng pangangailangan,
Hindi ka na nag-prayer meeting. Sabi mo, anyway, may live stream naman. Anyway, naka-YouTube na tayo. Live stream na lang kami kasi gabi na, delikadong lumabas. Pag-pistahan, namumuna ka pa. Delikadong lumabas, pistahan, grabe. Kahit basketball na, hindi ka na marunong mag-basketball. Diba? Oo, kaya na lang magcha-champion OKC. Diba? O maghapon, magdamag na kayo doon. Lalo kapag merong ayuda. Nga. Lalo kapag may ayuda. At tinulong kayo, di ba? Kada ayuda, sis. Iba ka magkinisis na. Kada ayuda. Kasto yung ano daw, kayo kasto yung oras. Ano kayo malalaw? Pero pag simbahan, okay lang, malagaw. Hindi lang nalagaw, natutulog pa. Oh, diba? Kaya ang tanong, sabi ni Lord, saan yung honor ko doon? Paano napaparangalan si Lord sa ganung action na meron tayo? Paano napaparangalan ang pangalan ng Diyos? Kung gano'n yung ating attitude and actions. So, ano nangyari? Si Nehemiah, na-burden siya, kasi merong mga concerned citizen, binisitahan siya ang tawag, brethren. Nehemiah chapter 1. Alala niyo yung storya? Okay? Pwede papalala ko sa inyo. Okay, magdala. Binisitahan siya, sabi niya, Brad, Nehemiah, anong problema? Yung sinimulan na construction, hindi natapos eh. Kasi mga member ng PBBC, hindi binibigay yung first course nila. Hindi matapos-tapos yun eh. Yung mga proyekto natin eh. Sideline pa si Pastor. Okay. Anong nangyari? Kasi hindi natapos. Wala, nakatiwang-wang. Ito yung picture ko. Hindi, wala pa messenger. Okay? Puntahan mo. Kasi wala eh. Nakatiwang-wang yung templo, hindi maayos. Yung mga bato, gulo-gulo pa rin. Sinimulan nila pero hindi tinapos. Na-burden si Nehemiah, naalala nyo? Nehemiah chapter 1, he wept and prayed. Napansin ng hari, naalala nyo, sabi, ano nangyari sa'yo? Pinasawag naman kita kahapon. Sabi nung hari kay Nehemiah, anong problema? Sabi niya, sabi niya kasi yung ano namin eh, yung lugar namin eh. Pwede bang mag-leave ako? Naalala niyo? Tama? Sabi niya, ano sabi ng hari? Naalala niyo yun? Okay? So, itutuloy ko na. Malachi's message of judgment to a people plagued with corruptness. Nabasa natin kanina yun. Wicked practices and false sense of security. Ito yung makikita natin all the way through the book of Malachi. Makikita nyo yung corruptness. Babalik ako kay Nehemiah mamaya. Puputuloy na muna natin. Another scene. Kung baga pag nanonood kayo ng pelikula. Another scene. Babalik ako mamaya doon. Kay Manalala. Okay? So sa mensahe ng book of Malachi, sa kabuuan, makikita natin dito yung mga corrupt priests. Doon sa templo. Tama? Na sila yung inaasahan ng mga tao na sana magpapakita ng magandang ehemplo, pero sila yung mga sumisira sa kapwa nila tao. Mga corrupt priests, wicked practices, yung mga ginagawa nilang hindi tama, masasamang mga gawain, and a false sense of security. Kumbaga, yung sense of security, yung seguridad nila, sa iba nila hinahanap, hindi sa Diyos. Ito yung makikita natin all along the way sa book of Malachi. Now let's go back to Nehemiah. Nehemiah returned as he promised the king. Iba sabi ng hari, kailan ka babalik? Papayagan kita na mag-leave. Pero sabi ng hari, kailan ka babalik? Walang tagatikim sa kape ko. Baka yung kape ko lagyan ng lason. Baka yung pagkain ko lagyan ng lason. Diba? Kasi cupbearer siya eh. Kailan ka babalik? So nangako si Nehemiah. Sabi niya, babalik ako. So Nehemiah returned as he promised the king. And this is where Malachi entered the scene. Bumalik si Nehemiah sa palasyo. Tama? Naiwan niya yung mga tao doon. Pumasok si Malachi. Okay? Kasi may nangyari right after. Si Nehemiah ay nagbalik. Alam niyo naman, kapag nawawala yung nangunguna, kasi niyo po, ay mahalaga yung mga leaders, no? Mga tatay, mahalaga tayo sa pamilya. Kasi tayo po yung leader sa bahay. Whether you like it or yes. Nehemiah chapter 2 verse 5 and 6. And I said unto the king, ang sabi ni Nehemiah sa hari, if it be pleased the king, kung ikatutuwa, ikasasaya ng hari, na, kung sa tingin mo, hari, natagpuan mo ako ng pabor sa iyong harapan,
Sabi niya, ipadala mo naman ako doon sa aking bansa. That thou wouldest send me to Judah, unto the city of my father's sepulchre, that I may build it. Sabi, ipadala mo ako saan na doon yung mga libingan ng aming mga ninuno. Itatayo ko ulit ang aming bansa. Ano sabi ng hari sa kanya sa verse number 6? And the king said unto me, the queen also sitting by him. So katabi niya yung reyna. Sabi ng hari, how long shall thy journey be? Gaano katagal ang biyahe mo? And when wilt thou return? Kailan ka babalik? Alam mo yung hindi ka pa nakakaalis? Gusto ka na pabalikin. Alam mo bakit? Mahalaga ka eh. Nakuha niyo pa? Mahalaga sa hari, si Nehemiah, yung serbisyo na nako-contribute na ibibigay ni Nehemiah, napaka-importante sa hari, na kung saan hindi pa siya umaalis, tinatanong kailan ka babalik. Okay? So it pleased the king to send me, and I set him a time. Nasabi ako ng panahon, babalik ako. So bumalik na si Nehemiah. So ngayon, may mga bagay tayong makikita. Things we can see here after Nehemiah goes back to the palace. Yung mga naiwanan niya, di ba nag-start siya mag-build. Kinausap niya yung mga tao. Sinama niya, nag-ocular visit sila doon sa lugar. Sabi niya sa mga tao, tingnan niyo, nakakahiya yung ating lugar. Kaya kasi nasabi ko sa inyo, church huwag talaga natin hayaan na ang simbahan nakakaawa Dapat ang mga members, ang mga anak ng Diyos, ang mga binago sa simbahan, ang mga pinagpala sa church, huwag natin hahayaan na ang simbahan ng Panginoon ay kaawa-awa. Dapat mga miyembro gagawa ng paraan upang ang gawain ng Diyos, ang glory ng Panginoon ay mag-reflect sa church. Tama po ba? So, bumalik siya. So, these things happen. Anin po ito? Mula sa Malakay chapter 1 hanggang chapter number 4. So, ready na po ba kayo? So, meron na kayong idea kahit paano. Ano yung nangyayari sa Book of Malakay? Okay, so at least kahit konti, meron na kayong idea. So, what happens first? Ito nangyari. People started to doubt God's name. At ito na nangyari. Ang mga tao nagsimulang magduda, mahal ba sila ng Diyos o hindi? They started to doubt God's name. Now, honestly speaking, kung magiging seryoso tayo ngayon, may mga pagkakataon kahit nabasa mo na ang Bible, nagdududa ka pa rin, diba? Tama ba? Maraming mga beses na may sumakapsat, kanayon tayo ng mga pinensahe ni Apo. Kanayon ka pa at basbasa ni Biblia, tama po ba? Pero hindi maiwasan, nagdududa ka, no? Totoo kaya ito kung gagawin ko? Kung susunod kaya ako, mangyayari kaya ito? Diba may mga ganun tayo? Normal lang, it's okay. Nagdududa talaga tayo. Tama po ba? Am I right? Na kahit ikaw mismo, minsan, ako, nararanasan ko rin, honestly, may namatay, tinuturo ko, pero sa isip ko, sabi ni Satan, naniniwala ka na. Wala? Pinagdududahan mo, di ba? The same with God's people. Nung nawala si Nehemiah na nagpapalakas sa kanila, na nag-i-encourage sa kanila, they started to doubt God's love. Salamat, narito si Malakay. Tama? Para i-remind sa kanila, ipaalala sa kanila, na hindi nila dapat pinagdududahan ang pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? Siguro pwede natin pagdudahan ang pagmamahal ng iba o pagmamahal ng kapwa natin tao. Pero I tell you mga kapatid, ladies and gentlemen, huwag mong pagdudahan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Amen? Dahil ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, 100% totoo. Hindi magbabago, hindi mababawasan, hindi kukupas dahil yan ay totoo. Pag-ibig yan ng Diyos sa iyo. Tingnan natin paano. They started, nagrugi ng pagduwa-duwa iti, panagayat ni Apo. Nararanasan niyo rin po doon. Hindi ko alam ngayong umaga, baka marami sa inyo, nagdududa ba kayo, mahal kayo ng Panginoon? Kapag nakikita niyo yung iba pinagpapala na ikaw hindi pa. Tama? Yung iba nakakaahon na ikaw hindi pa. Yung iba napopromote na ikaw nasa baba pa. Baka hindi maiwasan. Ano ba talaga? Mahal ba ako talaga ng Diyos? Amen? Yung iba nakikita mo nakakapasa na ikaw, nakakabagsak ka. Diba? Yung iba may trabaho na ikaw hanggang ngayon wala pa. Yung iba maayos na yung pamilya nila, ikaw hindi pa. Hindi maiwasan na. Naiingit ka,
nagsiselos ka at sabi mo, mahal ba ako talaga ng Diyos? Mahal ka na. Huwag ka magduda. Amen? Tingnan natin, verse number 1. Malakay chapter 1. Baka ito na yung first time nyo lang na mabasa ang book of Malakay. Ang sabi sa verse 1, the burden of the word of the Lord to Israel by Malakay. So, si Malakay ang ginamit, ipinadaan kay Malakay yung mensahe, sinabi niya sa mga tao. Ano ang sabi ng Diyos? I like this. Verse number 2. Ano sabi ng Diyos? I have loved you, saith who? Sino may sabing mahal ka niya? Sino? Come on, talk to me. Sino nagsabing mahal ka niya? Pagdududahan mo ba? Ang sabi, I have loved you, saith the Lord. Sumagot ang mga tao. Yet ye say, pero sinabi ng mga tao, saan mo kami minahal? Di ba naghahanap sila ng pruweba? Tama? Papatunayan ko sa inyo sa 4 na 5 verses na yan, may ginawa ang Diyos para patunayan mahal sila ng Panginoon. Tama? Sabi ng mga tao, saan mo kami minahal, Lord? Tanong nyo rin ba yan? Kapag naririnig itong mensahe na to na, mahal ka ng Diyos, sabi mo sa isip mo, saan? Diba, naalala niyo yung mga uso na pag sinabi mo, ang cute ko, ang sabi niya, saan parte? Naalala niya yan? Diba, naalala niya yan? Okay, parang ganito yun. Nung sinabi na, mahal ka ng Diyos, sabi ng mga tao, saan? Bakit? Kasi nakikita mo yung sitwasyon mo ngayon. Tama ho ba? Nakikita mo yung sitwasyon mo ngayon, at yung sitwasyon mo ngayon, nahihirapang tanggapin ng sarili mo na mahal ka ng Diyos dahil sa nangyayari sa iyo. Lahat ba na umating ngayon dito? Lahat na nangyari sa buhay niyo sa loob ng 1 linggo ngayon? Tama? May nangyari ba hindi nyo nagustuhan sa buong linggo na to? Yung naging dahilan para magalit ka, ma-discourage ka, masiraan ka ng loob. Meron ba ganyan ngayon? Tama? Ang buhay kasi natin, mix yan eh. Hindi lahat ng oras maayos, masaya, maganda. May mga time na pangit, umiiyak ka, nagagalit ka, nagtatampo ka. At sa mga sitwasyon na yan sa buhay mo, yan ang nagiging dahilan para hindi mo matanggap saan ako minahal ng Diyos. Tanong, oo nga, saan parte ako minahal ng Panginoon? Kung sa mga oras na ito, yung prayers ko, ilang taon na, hindi pa sinasagot ng Diyos. Na, huwag mong isama yung panalangin mo sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Let me say, kahit hindi pa sinasagot ng Diyos ang panalangin mo ngayon, hindi magbabago yung salita niya. Mahal ka niya eh. Alam niya kung kailan sasagutin yung prayer mo. Tama ba? Alam niya kung kailan tutugunin yung desire ng puso mo. Be patient. Diba? Hindi naman kada oras pag hiningi mo sa Diyos, ibibigay niya kagad sa'yo. At kapag hindi niya binigay sa'yo, ang sabi mo, hindi yata ako mahal ng Diyos. Diba ganun tayo? Nakadepende sa atin yung katunayan na mahal tayo ng Diyos o hindi. Kumbaga, parang tayo ang nagdidesisyon kung mahal talaga tayo ng Diyos o hindi. Yes. Hindi. Bible ang nagsasabi. Bible ang nagdidesisyon. Mahal ka ng Panginoon. Na mag-isip-isip ka na. Kung hindi ka mahal ng Diyos, ano ka kaya ngayon? Kung hindi ka binibig ng Diyos, hindi ka niya minahal, maraming pagkakataon sana na napahamak na tayo na yung nangyari ng hindi maganda sa atin. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, naingatan tayo. Diba? Sabi ng mga tao, saan kami minahal ng Diyos? Sabi ng Panginoon, kaya nyo ba nasasabi na hindi ko kayo mahal? Dahil kay Eso? Kaya na, usapan na natin ha. Sabi ng Panginoon, kasi alam nyo, alam ng Diyos ang lahat eh. Parang yung mga tao niya, parang sabi nila, hindi naman kasi si Eso eh. Parang nagsiselo sila kay Eso. Sino ba si Eso? Kinakain mo sa ano? Si Eso. Ay, isaw pala yun. Seryoso kasi kayo eh. Napatawa ka lang kayo. Si Eso, kapatid Nino. Kapatid ni? Gugulihin ko lang yung iba. Kapatid ni? Isaac? Ni Jacob. Okay, yung twin brother sila. Naalala nyo? Tama? Nung nanganak yung asawa ni Isaac, sino yung asawa ni Isaac? Red?
Rebecca. Okay. Nanganak si Rebecca, ang unang lumabas, si Esau. Hindi pa pahuli si Jacob. Sabi niya, Rebecca, hinawakan niya yung talampakan ng kapatid niya. Esau's heel. Talampakan ba? Ano sino ka yun? Bukod. Bukod. Heel. Yan, heel. Ang sabi ng Bible. Okay, heel. H-E-E-L. Lalabas na si Esau. Si Jacob. Sabi niya, parang sanggol pa lang inisip na. Diba? Hinawakan niya yung ng kapatid niya. Sumabay siya ngayon. Kaya pag-iri ni Rebecca, sumabay din si Jacob. Dahil may istorya ng pagkakawanan. Sa ito lang mabasa ng Bible, no? Sabi ng iba. Diba na-amaze kayo? Ganyan kaganda ang Bible. Kaya kaysa puro YouTube kayo, puro Facebook, puro nood ng video, basa kayo Bible. Amen? Marami kayo matututunan, promise. Marami kayo matututunan. Sumunod si Jacob. Since then, si Jacob saka si Esau, ang daming series sa buhay nila. Parang Netflix kung magkapatid na ito. Damay pa yung mga magulang nila. Tama? Kaya nga ito si Jacob, kinatakutan niya si Esau eh. Kasi lahat ng pag-aari ni Esau, nakuha ni... naalala niyo nung pagod na pagod si Esau. Dahil sa paghahunting. Kwento lang ako hindi marites ito, totoong story. Kwento lang ako Nakita niya si Jacob, nagluluto ng sinanglang. Di ba? Naglay ng luto. Ikurso na ni Jacob, culinary. Naray nagluto, naiimas ang luto ni Jacob. Diba? Luto siya. Sabi mo, kapatid na niya. Kain ko, bakit? Hindi ba makahinig? May magkakapatid siya, nagdadamutan no? Oo nga, bakit? Sige, gugutom ako Sabi, sige, ibigyan kita. Pero, kapalit nito, yung birthright mo. Nalala yung storya? Noong unang panahon, yung birthright, napaka-importante. Kasi si Esau, panganay. Si Jacob, pangalawa. Si Esau, panganay. Pangalawa si Jacob. Kaya sabay silang lumabas. Pero nauna ng ilang segundo si Esau. Sabi ni Jacob, kapalit nun, birthright mo. Kasi noong unang panahon, yung blessing, unang ibinibigay sa pangalan. Sabi ni Jacob, sa akin yung birthright mo. Dahil sa gutom ni Esau. Kaya pag gutom, makinig kayo, huwag gagawa ng importanteng desisyon. Mga kapayahan. Hindi lang po yan biological, biblical. Kapag gutom, hindi maayos ang desisyon. Kaya nga, huwag mag-e-exam na gutom. Huwag sasagot sa lalaki na magsisisi kayo. Hindi ka ng jogging. Sige tayo na, kaya kasi saka ka nagsisi nung namusog ka. Wala na. Naibigay na ni Esau yung birthright kay Jacob. Season 1 yun. May season 2 yun Napanood yung may season 2 nun? Oo. This time, may bagong cast of character. Yung nanay nila. May mga nanay minsan, tribida rin kami. Si Pastor Luana. Joke lang po. Sinasabi ko lang kung saan mga tribida kasi mga nanay. Kailan ba? Baka magalit kayo mga nanay. Nasasabi lang po kung naalala yung story nun? Nung yung anak, nung tatay nilang si Isaac, matanda na, tapos yung mata, medyo rabo na. Dumating tayo na he needs to give his blessing to his children. Starting from Esau. Sabi nung nanay kay Jacob, "Hoy, narinig ko tatay mo. Smosa yun. Narinig ko. Oo, magbibigay na ng blessing. Unahan mo na yung kuya mo." Tingnan mo, may ganyan pa ng pamilya. Sa loob pala ng pamilya, hindi na sila yung typical na
environment sa family, kung natin gagayahin yun kahit mga tao sila ng Diyos. Binigay yung sa atin para kung ano yung nakita mo pangit, kung mo gayahin. Yung maganda, yun ang gayahin mo. Narinig ko, ang kahiling-hilingan ng tatay mo, ipaghuli siya ng paborito niya, usa. Ako nakatikim ng usa. Usa. Sarap ba yun? Muli nga tayo, mga ewan. Baka tayo pa mahuli. Di ba si Esau, mighty hunter. Si Jacob, magaling na mag-cutics. Mighty hunter. Si Jacob, walang alam sa ganyan. So anong ginawa ni Rebecca? Sabi niya, yung kuya mo, nakanan, nag-hunting. Hangka, agregatan. Adumot Adi, marami tayong alaga. May alaga tayo. Ako bahala, magkuha ka. Ako magkatay. So nagkulab yung mag-ina. Marami silang views. Nagkulab yung mag-ina. Nagtulungan yung mag-ina para doon sa blessing na hindi naman para kay Jacob sana. Okay? Kaya nga alam nyo, yung pangalan Jacob, ang pangit ng karanasan. Kaya later on, pinalitan ng Diyos yun. Tama? Ano sabi ng Diyos nung tinawag niya si Jacob? Your name will be no longer Jacob, but Israel. Bakit? Kasi yung pangalan niya, di maganda. Kaya tingnan niyo, nung ginawa ng Diyos sa atin, binago tayo ng Diyos. Diba? Yung karanasan natin pangit, binago ng Diyos. Tama po ba? Kayo po ba yung masayang binago kayo ng Panginoon? Enjoy niyo yung pagkakabago niyo. Kaya walang uuwing membro. Maghapon tayo dito. Amen, members? Wala akong 10 narinig ko. Maraming membro dito eh. Membro, maghapon tayo dito. Para siya. Magkakain natin, magkakapi tayo, mag-fellowship tayo. Tapos mag-service tayo ng hapon. Tapos maglilinis. Tapos magbabaptism. Okay ba yun, members? Sabi ko iba. Basta ako uuwi ako. Ano tayo mag-grow sa Christian life? Tapos kapag dumawa tayo kiniapo, wagas. Gusto natin ura-urada. Pag kayo manalangin sa Panginoon. Kaya sabi ni Lord, well, is my honor. Wala pa tayo sa verse 6, nasa verse 2 pa lang po tayo. Amen? So to make that long story short, nauna, nakapagluto si Rebecca sa si Jacob. Sabi, Aboreka, bago mo dali sa tatay mo to, yung pinagkatayan natin, yung balahibo ng karnero, lagay mo sa katawan mo. Alam mo bakit? Kasi si Esau, hairy. Hindi mo manuloko tatay mo, napatalin mo niya. Kaya nga nagustuhan ko yan eh. Hindi mo nanay niya. Tingnan ko may love story. Diba? Ilagay mo yan sa katawan mo, kaya yung amoy. Para halagang naghandi ka. Kasi si Jacob, yung kanyang skin, dumaan kay Belo. Inis. Inis eh, hindi pumupunta ng dalatanon eh. Hindi pumupunta ng mga bukid. Si Esau lagi doon eh. Si Jacob sa bahay lang eh. Diba? Nakuha niyo po. Okay, but it doesn't matter. Kapag sino gagamitin ng Diyos, gagamitin ng Panginoon. Tama? Sige, galing mo ito sa tatay mo. So, nagpahulap siya. Ano kinakabati si Jacob? Kasi alam niya, tatay mo, matalino yan. Mga tatay natin, matalino ko. Hindi mo nga lolokin tatay mo. Diba? Humingi ka na ng pera, ba't ang hihingi ka na naman? Hindi mo nga loloko yan. Diba? Doon ka sana yung humingi. Pumunta kayo si Jacob, binala niya. Sabi ni Isaac, bilis naman. Kasi wala na yung mata, di ba? Medyo, malabo na. Hindi pa uso nun yung EO. Ang chokos na. Kasi malabo. Pero yung tenga niya, malakas yung pandinig niya. Sabi, lapit ka lang dito. Bilis mo naman ng hunting. So yung boses ni Jacob, medyo pinipilipit ng konti. Para makopya niya yung boses ng kuya niya. Sumali ka ba sa The Voice Philippines? Lapit ka na anak, lapit ka na anak. Sabi niya, hinawakan niya si Jacob. Sabi niya yung katawan mo, saka yung amoy mo, si Esau. Pero yung boses mo, si Jacob eh. Parang yung matanda, nagtatanong isip. Pero dahil nagugutom na siguro yung matanda, at namimiss na yung venison. Venison ba? Venison.
Sana may ganyan na. May birthday dyan. Yun na lang po. To make the long story short, para matapos na tayo sa verse number 2. 5 minutes na lang po ako. Kahit ako dito. Okay. To make that long story short, naibigay ni Isaac yung blessing kay Jacob, pero dapat kay Esau. Ang tao nagkakamali. Ang kasabihan, matalino man ang matching. Ibig sabihin, matching si Isaac. Kinukuha ko lang yung idea. Kaya naman, napaka-conclusive mo kagad. Diba? Kinukuha ko lang yung idea na tayong mga tao, kahit gaano tayo kasilig ng daduma, there are times na naluloko pa rin tayo. Kaya kailangan natin yun. We need the wisdom of the Word of God. We need the wisdom of the church and the worship service. Kaya sabi ko, sinimulan nyo na, tuloy-tuloy. Ano ba? Ano ang sabi ng Panginoon? Ano bang dahilan? Bakit nagdududa kayo? Si Esau ba ang dahilan? Was not Esau Jacob's father? Saith the Lord? Yeah, God said, I love Jacob. Sabi ng Panginoon, mahal ko kayo, sabi ng Diyos. Huwag niyong pagdudahan, sabi ng Panginoon, mahal tayo ng Diyos. Verse number 3, God demonstrated while people are doubting God's love, God started to demonstrate His love. Tingnan nyo ha. Ito ha. Ano sabi ng Panginoon? I hated Jacob. I hated Esau. Ano salitang hate dyan? Yung ba yung lumalagablab na galit? Actually, the word hated sa verse na yan, from the Hebrew word, nang ibig sabihin niya rejected. So sabi ng Panginoon sa kanila, huwag na kayo magduda. Si Esau, ni-reject ko na. Ulang ng bitonis eh. Rejected. Ayan, ang slow. Hindi na nakuha yun eh. No? Makukuha niya rin mamaya. Balikan niyo sa YouTube. Okay? Sabi ng Panginoon, ni-reject ko si Esau. Huwag na kayong magduda. Siya ba ang dahilan? Bakit sinasabi niyo, mahal mo ba kami? Was not Jacob's brother na si Esau? Hindi magalala, I rejected Esau. Anong ginawa ng Panginoon? Hindi na niya ni-reject. Pati yung mga ari-arian, yung mga bagay na mayroon kay Esau, anong ginawa ng Diyos? Sabi niya, I laid his mountains and his heritage waste for the dragon of the wilderness. There is no such a dragon. Yung po salita na yan ay sumisimbolo lamang sa mga bagay na pwedeng sumira sa kung ano ang meron sa iyo. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng meron kay Esau, sinira ng Diyos para sa inyo. Natanong, magtututo pa ba kayo? May sinakripisyo pa ang Panginoon na isa para patunayan niya kay Jacob at sa Israel na mahal sila ng Diyos. Nakukuha niyo po? Lalalim tayo ng konti Nakakasod po ba kayo? Isipin mo, binanggit niya, isinulat pa sa Biblia that he rejected Esau. Verse number 4. Ano pa ba ang pinagdududahan niyo? Si Edom? What is Edom? Ang Edom is a place. Right? Tama? It is a place where Esau founded. O, nakarinig na kayo. So, Edomites, ito yung mga tao nakatira sa Edom. That's why Edomites. Pero yung Edom, okay, ito yung lugar na si Esau mismo ang nagtayo. Ano ang sabi ng Panginoon? Whereas Edom saith, sabi ng mga taga-Edom, we are impoverished, naghihirap na nga kami dito. Pero ano sabi nila? Babalik kami. Tatayo kami, babangon kami, itatayo namin ang aming lugar na sira-sira. Sabi ng Panginoon niya na, thus saith the Lord. Ano sabi ng Diyos? Para iparamdam at ipatunay sa kanila, i-demonstrate na talagang mahal sila ng Diyos. Sabi ng Diyos, magtatayo ang mga taga-Edom, anong gagawin ko? Ibabagsak. Nakuha niya? Magtatayo sila, I will throw it down. Para sa inyo. Nakuha niya ba? Tanong, pagdudahan ko ba pagbahaman ng Diyos? Matigas talaga ang puso ng mga taong pamumuno. They never believe it. Isipin mo,
Itong Edom na to, itong si Esau, kung tutuusin, anak din naman ni Isaac. Pero para kay Jacob, later on become a nation of God, which is Israel. Nireject ng Diyos para patunayan yung pag-ibig niya sa Israel. Kaya ngayon, the apple of God's eye, which is the nation of Israel, walang magagawa kahit sino dyan. Kahit sino ang magtangka at magsama-sama para pabagsakin ang Israel, no chance. Because it is the apple of God's eye. Noon pa man hanggang ngayon, noon pa man, nireject nila sa Esau. Yung mga Edom, yung mga tao na kung saan, ito yung lugar na tinayo ni Esau, itatayo nila uli yung lugar nila. Anong gagawin ng Diyos para sa Israel? Ibabagsak ko, I will turn it down, throw it down, and they shall call them. At anong itatawag sa kanilang lugar? The border of wickedness. Yan yung hangganan ng kasamaan. And the people against whom the Lord had indignation forever. Ano? Hindi ba na-demonstrate ng Diyos yung pagmamahal niya from that verses? May isa pa, verse number 5 as it goes. And your eyes shall see. Makikita rin yung mga mata at sasabihin niyo, the Lord will be magnified from the border. They doubt God's love. Pero ano ginawa ng Diyos? I-demonstrate His love by rejecting Esau. Na maaring ito yung isang dahilan. Maraming dahilan, pero isa ito sa binanggit ng Panginoon. Was not Esau Jacob's brother? Nabanggit yung pangalan ni Esau eh. So meaning to say, isa ito sa naging dahilan kung bakit ang mga tao may pagdududa kung sila ba'y mahal ng Diyos. So let me ask you this morning, ano ang mga dahilan? Bakit nagdududa kang mahal ng Diyos? Give it to God today. Amen? Isurrender mo kini Apo yung mga nagiging dahilan ng pagdududa mo kung bakit nasasabi mo, di yata ako mahal ng Diyos. Patutunayan ko kayo as a Diyos. Alam nyo, dahil sa pag-ibig ng Diyos, sinakripisyo niya ang sarili niya sa cross. 1,000 years have gone. Ibinigay ng Diyos ang sarili niya para patunayang mahal ka niya. Upang isang araw, kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, hindi ka mapahamak sa impyerno kung hindi magkaroon ng pag-asa. Hindi ka ba mahal ng Diyos? Mahal ka niya, nagdududa ka lang. Shall we all stand? Panginoon, salamat po. Salamat po sa umagang ito. Lord, kulang na kulang ang oras just to finish these 4 chapters. But I pray and I ask, Lord, that the same crowd who attend today, hopefully, Lord, the next Sunday, agaga ket adupay ti kabarbaro ako. Amen. Itutuloy ko to, Panginoon, sa iyong biyaya. Ibibigay ko ng dahan-dahan at maayos na pagpapaliwanag. Ilayuin niyo ang aking labi at isipan sa sarili kong kaisipan at pagpapaliwanag, but rather, let the Bible, let the Scripture interpret itself. Upang makuha ng mga tao mo ang tunay na mensaheng kailangan ng bawat isa. Lord, today, siguro marami sa amin, nagdududa kami kung mahal mo po ba kami. Kasi dahil sa mga kadahilanan, kaya ngayong umaga, dahil pinakita mo, pinatunayan mo, dinemonstrate mo ang pag-ibig mo. Maari, Lord, marami sa amin ngayong umaga, napawi ang pagdududa. Kaya sa oras nito, kung sakaling meron pa rin nag-aalanganin, please, Lord, touch their hearts. Bring them to this confession on this morning. Maraming salamat po. Nagubilin ko po sa inyong lahat kung aking dalangin sa matamis ng pangalan. So, ushers, please, counselors, please, kung may kakounsel tayo, lapit na tayo. Members, hindi tayo magtatagal, tara, let's go to this altar once again and talk to God. Kailangan mo ba kausapin si Lord? Tara, dito po tayo sa Lord.
mo ba? Nais mo mag-pray? Would you like to come? Lapit ka dito sa altar. Sige. Pastor, pwede man ako mag-pray sa upuan. I know. Pero is there something different? No, adaka dito yung trono ni Ang Diyos. You can come and pray today. Sa mga counselors, please, tumutulong na lang po tayo. Somebody needs counsel from the Word of God today. And others, yung veteran kayo man, at kasama kayo dito, veteran kayo. Mothers, fathers, sama-sama tayo manalangin. Young people, sama-sama tayo manalangin dito sa altar ng Panginoon. Come on, God bless you, sis. God bless you, Nay. Anak, God bless you, tatay. God bless you. Come on, young people, God bless you. Tay, God bless. Anak, pray lang. Take your time, pray. Pray, take your time. God bless you, God bless you, God bless you. God bless you, Nay. Please come. Anak, hinihintay ka ni Lord. Pray tayo. Amen. Take your time, huwag kayo magmadali. Kausapin mo si Lord. Take your time. Kung ikaw ay nabibigatan, nahihirapan sa iyong pinagdadaanan, I think you need this altar today. You can come and pray. Hindi mo sama yung asawa mo, anak mo, mahal mo sa buhay. You can pray both together today. Lord, maraming salamat po muli. It's not about us, it's about you today. Giving us, Lord, a very timely message. Maaari siguro, Lord, marami sa amin dito, may mga pagdududa na kami sa aming mga sarili. Paiso ako nga, na Biblia, may basbasa kami, magmamaglitin mensahe nun. Ako, adahan talagang maiwasan. There are times of doubting your love. Pero salamat, Lord, na dinemonstrate mo sa amin today kung paano si Malakay isinulat niya yung paano mo dinemonstrate ko by rejecting someone just to prove your love to Israel. Lord, masakit para sa part ni Enzo, masakit para sa part ng mga taga-Edom, nagtayo sila binagsak ng Panginoon just to prove the love of God to Israel. Hindi ka namin mako-question sa paano mo dinemonstrate ang pag-ibig mo, Panginoon, para lang maalis ang pagdududa ng mga tao mo. Ikaw yan, Panginoon. You can do what you pleases. Sa amin lang, Panginoon, sana na-appreciate namin kung paano mo dinemonstrate ang pagmamahal mo. So, Lord, thank you. Bless everybody, especially narito sa altar. Walang kung ano pinagdadaanan ng bawat isa, maging mga nasa upuan, yung mga nagka-counsel na sa mga oras ito, Lord, may empower them with your wisdom. Salamat po sa fellowship na meron kami mamaya sa aming lunch fellowship. Salamat sa mga kamay na ginamit ko, sa mga nagluto. Pagpalain yung kakainin namin para masaya kaming sama-sama, Lord, mag-enjoy sa fellowship today. Re-point us, papalain yung aming afternoon service, muli kayo ay gumalaw at kumilos sa aming kalagitnaan. Sapagkat ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. And all the people will say, Amen. Shall we all stand as we sing when we all get to heaven? One stanza and chorus, after that we will pray them. Nanate our cups when you will get to heaven. Malpasti first stanza and chorus. And daw kanto yung Tatay Claudio, sunto ti Michael. And the first stanza ready, sing. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Dumukengat kapsat tanda kumaran wahut sinan nanitan mana kiamat miking ka Lord kabali manin iti service mi kataluya putno na Lord na ang kami nga dapat na agduda king ka Panginoon dapat na kami tutuloy kami lagta magserbi nagtayo tuloy dawatin mi nga king ka Lord pagsangon mi katanga pangadaw abidisyon ng daytoy tapno may ngayon manin apo itinagpo ko sa amin. Lord, dawatin mi pagking ka, dagiti kapatiran na gawin, kabayan,
salwatan tapno maayos na maksangkot iti balbayan. Mawat kami kika Panginoon, iti pamakawan mo, pakawanin na kami. Iti ano, nagkurkurangan, inagtas pasulan. Lord, thank you. Dagito yung apot idawat mi, iti nasamit na nagang Isus. Amen.